langit walang hanggan, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan, at makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago man mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang makakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig. Sinasama natin ngayon sa misang ito ang mga kababayan natin na naapektuhan lalo na sa kasalukuyan ng bagyo. At nawa sa mga sandaling ito, lalo na sa may Catanduanes, sa Kabikulan, maging hugutan nila ng lakas ang kanilang pananampalataya, pangalagaan sila, at ang ating pagmamalasakit at pagkakaisa ay makaibsan din sa kanilang pinagdaraan ng pagsubok. Sa mga ganitong pagkakataon, lalo nating naipapamalas ang ating pagkakabuklod bilang mga anak ng Diyos. Ngayon ay araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto ngayon sapagkat tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa misa ding ito, ating gaganapin ang commissioning at renewal ng ating mga naglilingkod sa liturhiya sa misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo po'y mapalad dahil bagamat
Napakaraming gawain, napakaraming misa, napakarami din po ang mga mabubuting loob na naghahandog ng kanilang sarili para maglingkod sa Pong Nazareno at sa ating simbahan at pamayanan dito sa Quiapo. Kaya marahil nagtataka po kayo kung bakit maraming nandito ngayon sa harapan, iba't ibang kulay, iba't ibang hugis, iba't ibang edad. Pero lahat sila ay narito. Isa lang ang dahilan. Sila'y handang maglingkod pa din sa Pong Jesus Nazareno at sa pamayanan natin dito sa simbahan ng Quiapo. Kaya inanyayahan ko ang ating mga tagapaglingkod sa liturgical ministries na tumayo po kayo upang kayo'y makilala at pasalamatan natin at palakpakan natin ang ating mga lingkod dito sa Quiapo. Ayan. Upo na ho kayo. Iba't ibang hugis din pala, no? Hindi lang iba't ibang edad at itsura. Kayo na ho ang humusga. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, malapit na ang katapusan. Ayan. Sabihin nyo, Father, katatapos lang ng 15. Matagal pa ho ang katapusan. Ubus na ba ang natanggap nyo nung 15? No? Pero ibang katapusan ang ating nais pagnilayan. Alam nyo, mapapansin nyo nitong mga susunod na mga araw ay magiging maigting ang diwa ng pagtatapos. At sa unang 2 linggo din ng Adbyento, ay ganun din ang diwa na ating pagninilayan. Dahil alam nyo po, ang kalendaryo ng simbahan ay kakaiba. Ang kalendaryong sibil, ang katapusan niyan ay sa December 31 pa po. Pero tayo sa simbahan, iba ang petsa ng ating katapusan ng liturhikong kalendaryo. Ibang inchik din, iba rin ang kalendaryo nila, no? At ibang mga kultura. Tayong mga Kristiyano, ganun din. Malapit na, sa loob ng 2 linggo lang, matatapos na ang kalendaryo ng simbahan. At ang huling dakilang kapistahan sa kalendaryo ng simbahan ay ang kapistahan ni Kristong Hari. Kaya napansin nyo, nandiyan na nakalabas na yung imahe ng Kristong Hari. Nagumpisa na ang nobinaryo sapagkat sa darating na linggo, gugunitain, ipagdiriwang ng lahat ng simbahan ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Dahil magandang paalala sa atin na sa pagtatapos, hindi lang ng kalendaryo, kung hindi sa pagtatapos ng ating buhay, sa pagtatapos ng kasaysayan, tayong lahat haharap kay Jesus Nazareno na ating hari at hukom. Kaya nga, nung kanina, siguro dahil medyo biro-biro ang dating nung sinabi sa ating malapit ang katapusan, pero kung baguhin kaya natin sabihin, malapit na ang katapusan mo, baka hindi na kayo mangiti sa nagsabi sa inyo. Aminin natin, kakaiba ang pakiramdam pag sinabing katapusan. Yung iba sa atin nangingilabot, iba sa atin natatakot. Hindi tayo natutuwa pag napag-uusapan ang pagtatapos. Ngunit ang tunay na deboto, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na anak ng Diyos, hindi dapat matakot sa katapusan. Kaya nga kayo nandito, di po ba? Kahit na binantaan na tayo, may bagyo, pero hanggang labas pa rin ng mga tao, puno pa rin ang simbahan. Kanina, napapanood ko sa online, yung ibang mga pare, sabi, ay, nung sinabing may bagyo, konti lang ang nagsimba.
Pero dito sa Quiapo, talagang mga walang takot kayo dito. May bagyo man, lumulusob pa rin kayo. Bakit? Dahil gusto nyong makita at magpakita sa Poong Nazareno. Kagagaling ko lang po sa Bacolod. Nagdala po ako doon ng official replica para magkaroon ng lugar ng debosyon sa Negros para sa Poong Nazareno. At nung umpisa, akala nung pari, dahil wala pa nga tayo doon, mga ihos, mga balangay, mga organisasyon, normal lang nila. At ako po ang nagkusa, sabi ko, dapat magkaroon tayo doon. At laking gulat nung pari, doon sa Bacolod, inikot nila sa buong diocese ng Bacolod at naglabasa ng mga tao. Di niya sukat akalain na ganun karami pala ang mga nagdedebosyon sa Poong Nazareno. Kaya manghiyak-ngiyak yung pari doon. At sabi nga sa akin, Father, di ko akalain. At sabi nga niya, first time na puno ng ganito ang simbahan namin. First time, ang daming nakalinya sa kalsada, nag-aantay sa pagdating ng Poong Nazareno. Magnet pala talaga siya, sabi niya sa akin. At talagang ang daming gustong makita siya. At dahil marami ang kanyang pagpapala. At ganun din natitiyak kong dahilan kaya tayo narito. Pero mga kapatid, yung gusto nga natin makita, larawan pa lang ni Jesus Nazareno, imahe pa lang, yan ay kahoy na tanda ng Poong Nazareno. Ayun nga, nakita nyo ngayon, di ba? Yung pinakamalaki yatang Nazareno na nakita nating umiikot. Gustong-gusto natin makita siya at gusto natin makita niya tayo. Ito'y imahe pa lang. Papaano pa kaya yung totoo, yung mismong Jesus Nazareno ang makita natin at makakita sa atin? Ang nagsasabi, Father, ako, gustong-gusto ko, masayang-masaya ako, at nananabik ako na makita ko mismo, face to face, harapan ang Poong Nazareno, taas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Oo, yun naman pala eh. Gusto natin makita ang Poong Nazareno, harap-harapan, face to face. Bakit matatakot tayo sa katapusan? Bakit tayo mangingilabot sa katapusan? Sino ba ang natatakot sa katapusan? Parang pulis ho yan. Di ba pag nakakita tayo ng pulis, sasabihin natin, ay, salamat, wala sigurong may magnanakaw dito, may pulis eh. Walang gulo dito, may pulis eh. Kampante tayo, di ba? Sinong natatakot kapag may pulis? Yung magnanakaw, yung kriminal, yung gagawa ng masama. Kaya, sa ganung paraan din, sinong natatakot pag dumating si Jesus Nazareno? Yung may mga ginagawang kabalbalan, yung may mga tinatagong di maganda, yung mga may ginagawang hindi tama. Pero kung ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay nagsusumikap, ikaw ay nagsisisi, hindi ka matatakot. Matutuwa ka pa nga na nandyan na ang Poong Jesus Nazareno. Kaya kung meron mang nais din sabihin sa atin ngayon, ang ating Panginoon, matatapos din yan. Sabihin mo nga ngayon sa katabi mo, matatapos din yan. Ayan, kaya kung akala mo, magtatagal yung kagandahan mo, matatapos din yan. Kung akala mo, yung kayamanan na pinagyayabang mo, na pinagmamaramot mo, na nandadaya ka pa, isasalba ka niyan, matatapos din yan. Iiwan mo rin yan. Kung inaakala mo, yung mga iniidolo mong mga makapangyarihan, dahilan na sa'yo para magsiga-siga ka at mangapikan ng iba. Akala nyo, habang buhay kayo sa pwesto, habang buhay kayong nasa taas,
matatapos din yan. Yan ang paalala ng Pong Nazareno. Kaya huwag kang pakakampante sa ganyang, yan tinatago mong kasalanan, matatapos din yan, mabibisto din yan. Pero sa kabilang banda, gusto rin sabihin ng Panginoon sa iyo, yung problemang pinagdaraanan mo ngayon, matatapos din yan. Yung karamdaman na yan, yung pangaaping yan, yung pangaalipos sa sayo, yung paghihirap mo ngayon, matatapos din yan. Dahil magbabalik ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nga, naghahanda tayo. Kaya nga, ang nandito ngayon sa harapan natin ng mga kapatid natin, ang paraan ng paghahanda, hindi pag-aantay lang. Hindi ka lang titingala sa langit. Kailan kaya darating ang Panginoon? Ang paglilingkod, ang paggawa ng mabuti, ang pagsabi ng totoo, ang pagtulong sa kapwa, ang lahat ng iyan ay pamamaraan para mag-antay sa pagbabalik ng ating Panginoon at Hari. Kaya sama-sama tayong maghanda. Sama-sama tayong manabik at magalak. Sama-sama tayong maglingkod at gumawa ng mabuti. Sapagkat yan ang pinakamainam na paraan sa paghahanda sa katapusan. Sabi nga sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, maglalaho ang araw, mawawala ang buwan, matatapos ang lahat dito sa lupa. Pero ang mga naging mabuti at tapat, parang mga talang magniningning sa langit at magpakailanman nandyan dahil kasama nila ang Diyos. Kaya sama-sama po tayo magdasal. Mahal na Pong Jesus Nazareno, narito po kami handang maglingkod sa inyo. Maglingkod ng may dalisay na puso, ng may katotohanan, pag-ibig at pagkakaisa, pagpapakumbaba at pagpapatawad. Paalala niyo po sa amin, matatapos din ang lahat dito sa lupa. Kaya hindi dito kami kakapit, hindi kami dito aasa, kung hindi sa inyo lamang, sapagkat kayo ang aming tunay na hari, kayo ang tunay na tagapagligtas, kayo ang tunay na hukom. Mahal na Pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.